Ano, handa ka na? Tanong pa sa akin ni Katerina. Oo, sige, gawin mo na nang matapos na tayo. E di sige pala, maghugas ka muna ng kamay mo sa CR. Magsabon ka ng mabuti ha. Buong braso mo na rin ang hugasan mo para walang bakterya na maaari maka-infeksyon sa'yo. Agad naman akong tumayo at nagtungo na sa banyo. Mabuti at marami namang malinis na tawel roon, kaya naghilamos na rin ako kasabay ng pagsasabon ng aking magkabilaang braso. Noong mapatuyo na ng tawel ay lumapit na ako sa kanya. CJ, huwag kang mahihimatay ha kapag nakakita ka ng dugo. Patunayan mo hindi ka bading. Nakangiting wika niya pa sa akin. Oo na. Wika ko pa na kahit sa loob-loob ko ay gusto ko na talagang umatras. Inilapit niya na ang stainless na planggana sa kaliwang kamay ko. Tapos ipinabuka ang aking palad. Bago niya iyon hiwain ay bigla akong nagsalita. Teka lang. Wala bang paraan para maging painless? Sige. Wika niya pa at may kinuhang lubid. Itinalik niya iyon sa braso ko. Kaya nagmanhid iyon at hindi gaanong nakadaloy ang dugo. Noong hiwain niya na ay hindi ganoon kasakit dahil nagmamanhid ang buong braso ko. Hanggang sa makapagpatulo na siya ng dugo ng halos mahigit 1 tasa siguro. Itinaas niya ang kamay ko tapos may ipinahid siya sa sugat ko saka nilagyan ng benda. Ako naman ay napapapikit dahil tila nahilo ako bigla. Noong matapos na siyang maglagay ng bandage sa sugat ko ay ginigising niya na ako. CJ, gising! Huwag ka sabing mahihimatay. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang maglilinis ng sugat ko. Pag hindi ka nagmulat ng mata, kakagatin kita sa leeg. Wika niya pa sa mahinang boses habang nakadikit sa tenga ko ang kanyang labi. Tila kinuryente ang aking buong katawan at nagising ako ng tuluyan. Ano, ready ka na? Tanong niya pa sa akin. Ready saan? Na maglinis ng sugat ko. Simple lang ang gagawin mo. Tatanggalin mo ang bandage sa sugat ko. Tapos, maglalagay ka ng mga bulak sa plangganang may dugo. Ipapahid mo in one way ang bulak. Huwag pabalik-balik ha. One way lang, isang direksyon. Tapos, baliktarin mo ang bulak. Saka mo na ilagay sa plastik na basurahan. Tapos kumuha ka uli ng bagong bulak na nakababad sa dugo. Magiging masakit iyon para sa akin at hindi malayong magpalit ako ng anyo. Siguradong lalabas ang pangil ko at pupula ang aking mga mata kapag nawala ako sa sarili. Kaya ang gawin mo kapag ganoon, ulit-ulitin mo lang tawagin ang pangalan ko para makabalik ako sa tamang wisyo. Tumayo siya saglit at naglatag ng plastik sa kama. Sigurado raw kasi natataga sa kama ang dugo mula sa bulak na ipapahid ko sa sugat niya. Nang walang ano-ano, ay inalis niya na ang nakatapis na tuwalya sa kanyang dibdib at inilipat na lang sa may bewang. Agad ko namang inilihis ang aking tingin. CJ, kahit anong lihis mo ng tingin ay wala kang choice kundi titigan niyang dibdib ko. Dahil nasa itaas ng dibdib ko ang sugat, di ba? Kaya huwag ka nang magpaka-conservative dyan. Hindi tayo narito para magromansahan. Narito tayo para iligtas mo ang buhay ko. Kaya huwag ka na mag-inarte. Humiga na nga siya malapit sa akin. Naglagay naman ako ng bulak sa plangganang may dugo. Nagulat ako noong hawakan niya ang aking 2 kamay at ipinatong sa kanyang 2 malulusog na dibdib. Uy, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ko pa. Sabi niya naman, tinutulungan kang makafocus dahil buhay ko ang nakataya dito. Hawakan mo lang muna yan ng ilang segundo at titigan para masanay ka hanggang sa hindi ka na mailang na makita yung dibdib ko kapag naglilinis ka na ng sugat. Wala na nga akong nagawa dahil hindi niya rin naman binibitawan ang kamay ko. Kaya dinakma ko na nga lang ang kabundukan at tinitigan iyong mabuti. Nang biglang may bahagi ng katawan ko ang nagwala. Pero pilit ko iyong pinipigilan.
Ano, okay ka na? Titigan mo na lahat ng bahagi ng dibdib ko para wala ka nang imagine na kung ano-ano. Oo, nakita ko na lahat. E di sige na, alisin mo na. Alisin mo na ang benda para masimulan mo ng linisan. Dahan-dahan ko nang hinila ang benda sa kanyang sugat. Nakita kong nagpapalipat-lipat sa normal na kulay papunta sa kulay pula at muling magbabalik na naman sa normal na kulay ang kanyang mga mata. Noong matanggal ko na nga ang benda ay nakita kong tila may mga ugat malapit doon na kulay itim na. Tapos iyong laman sa mismong sugat ay maitim at matigas. Parang naging uling na nga. Sabi ko naman, hala, paano nangyari ito? Hindi pa naman ito ganun kalala kaninang hapon nung ipakita mo. Sumagot naman siya. Kasi nga, mabilis na akong kinakain ng laso ng buntot ng pagi na iyon. Dahil may inilagay na kung ano roon ang albularyo. May dasal din iyon nakasama. CJ, gamitin mo na yung scalpel. Hiwain mo ang ibabaw na bahagi ng sugat ko. Kailangan maalis iyang nangingitim na bahagi. Dahil kung hindi, walang silbi ang paglilinis mo. Dahil kontaminado na ng lason ang laman na iyan, yang nagkukulay itim. Sabi ko naman, paano mo ito nakikita? Hindi ka naman nakatingin. CJ, nakalimutan mo na ba na may salamin sa kisame? Noong tumingala ako ay tama nga siya. Napaisip tuloy ako. Bakit nga ba kasi may salamin ang kisame sa mga motel? Sigurado ka? Gusto mong hiwain ko ito? Oo nga. Sige na, gawin mo na. Bago pa ako maubusan ng kontrol sa sarili at malapa kita. Sagot niya pa sa akin. Kinuha ko na nga ang scalpel at sinimulan ang paghiwa noong laman na nangingitim. Mabilis siyang kumuha ng panyo at iyon ang kanyang kinagat habang sumisigaw sa sakit. Ako naman ay hindi na mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Natatakot na nga ako sa ginagawa ko. Natatakot din ako na mamatay siya. At natatakot din ako na baka mawala siya sa katinuan at ako ang kainin bigla. Nakita kong napunit na ang sapin ng kama na kanyang kinapitan. Nagsimula na ring umitim ang kanyang balat. Mapula na rin ang kanyang mga mata. CJ, matagal pa ba yan? Sabi ko naman, saglit na lang, kaunti na lang ito. Noong matapos ko nang mahiwa ang maitim na laman, ay saka ko na sinimulang pahiran ng bulak na naibabad ko sa aking dugo. Nakakamangha tignan dahil tila nabuhay ang laman doon sa kanyang sugat. Gumagalaw-galaw tapos naglalabas ng maitim na bula. Pinunasan ko lang iyon ang pinunasan hanggang sa wala ng bula na lumalabas. Noong matapos ako ay napansin kong hindi na gumagalaw si Katerina, pero nararamdaman ko naman mula sa kanyang dibdib na humihinga pa siya dahil umaalon-alon pa rin iyon. Naisip ko nga na mas masarap iyong titigan nang hindi nakatingin sa akin si Katerina kaysa noong kanina na siya mismo ang naglagay ng kamay ko sa dibdib niya. Noong matapos ko nang dikitan ng benda ang kanyang sugat ay tinapi ko na siya sa mukha upang gisingin nang bigla siyang nagmulat ng mata. Pulang-pula iyon tapos dinumog ako at naitulak ako papahiga sa sahig. Katerina! Katerina! Ako ito! Si CJ! Katerina! Makinig ka sa boses ko! Bigla siyang napahinto at napasabing, CJ, ikaw ito? Sino pa nga ba? Wika ko pa. Agad naman siyang tumayo at itinayo na rin ako. Pasensya ka na, nawala ako sa kontrol. Sabi ko naman, ayos lang yun, hindi mo naman sinasadya. Naglakad siya patungo sa dresser nang nakapanti na lang dahil naalis na ang tapis niya noong dumugin niya ako. Ang galing mo pala gumamot ng sugat, CJ. Maayos na rin ang pagkakabenda. Sabi ko naman, sa tingin mo, hindi na kailangan niyang tahiin?
Hindi na, dahil kusa namang magsasara yan. At kapag gumaling, ay wala ring maiiwan na peklat. Kailangan lang maalis ng lason para magawa ng katawan ko ang magpagaling. Heto pa CJ. Wika niya pa, sabay turo sa kanyang hita, doon malapit sa singit. Sabi ko naman, sigurado ka? Ako pa ang maglilinis niyan? Sumagot naman siya. Ngayon pa ba tayo mag-iinarte? Matapos mong malinisan ang isa kong sugat? Muli na siyang umupo sa kama at inilapag malapit sa kanyang hita ang plangganang may bulak na nakababad sa dugo. Dahan-dahan na nga ako lumapit sa kanya at inalis na ang benda roon. Hindi gaanong malala ang kalagayan ng sugat niya roon, kaya agad ko nang pinahiran noong bulak na may dugo. At noong matapos ay nilagyan ko na rin ng benda. Salamat CJ, hulog ka ng langit sa akin. Wika niya pa, sabay piniga ng isa-isa ang mga natirang bulak sa planggana. Sabi ko naman, anong gagawin mo dyan sa natira kong dugo? Sumagot naman siya nang hindi nakatingin sa akin. Sa tingin mo, tamang magsayang ng pagkain? Naguluhan ako sa sagot niya, pero naintindihan ko rin noong makitang ininom niya ang natira kong dugo sa planggana. Napatalikod na lang ako dahil nandidiri talaga ako. Ang sarap talaga ng dugo mo, CJ. Isang dugo ng birhen, walang kasing sarap. Kung hindi lang kita itinuring na mahalaga sa akin, ay ikaw ang una kong pagtatangka ang kainin kaysa doon kinawakin. Sabi ko naman, sige, aalis na ako. Kita na lang tayo sa sementeryo mamaya. Gusto kasi ni Joaquin na naroon ako. Sumagot naman ito. Hindi ka aalis. Sabay na tayong pupunta doon mamaya. May sasakyan naman ako, di ba? Ibababa na lang kita bago makarating sa sementeryo. Tapos sa unahan ko na ipaparada, sa bahaging hindi nila makikita. Humiga ka na muna dito sa tabi ko. Alam kong nahihilo at nanghihina ka. Dahil marami tayong kinuhang dugo sa'yo. Wala na nga akong nagawa, kundi ang humiga na rin. Kasi kung aalis ako agad, ay mahihirapan akong makahanap ng masasakyan papabalik sa campus. Tapos pagkarating naman doon, ay lalamukin lang ako kahihintay sa pagsapit ng 9:00. Humiga na nga ako sa kama. Naramdaman kong tumabi si Katerina sa akin. Tapos humalik sa pisngi ko sabay sabing, Salamat CJ dahil iniligtas mo ang buhay ko. Hayaan mo, darating ang araw na makakaganti rin ako sa kabutihan mo sa akin. Iyon na ang huli kong naalala tapos nakatulog na ako. Bigla akong napabalikwas dahil sa isang panaginip. Nilalapa raw ako ni Katerina sa liig. Agad akong napatayo at hingal na inilibot ang tingin sa paligid. Uy, CJ, anong nangyari sa'yo? Wika pa ni Katerina. Pagkatingin ko sa may dresser ay naroon siya, nagmi-makeup. Nakasuot na rin siya ng pulang dress. Napakaganda niya. Pero muling nagbalik sa isipan ko ang aking panaginip. Nakasuot ng pulang dress doon si Katerina habang nilalapa ako sa leeg. Sabi niya naman, Mag-ayos ka na, mag-aalas 9 na oh. Aalis na tayo pagkatapos ko rito. Tumango lang ako at nagtungo na sa CR. Sabi niya naman, Uminom ka muna ng tubig na malamig para mahimasmasan ka. Para kang nakakita ng multo eh. Noong makalabas ako ng CR ay dumiretso ako sa ref. Nakita kong may pitsil doon na may kulay pulang likido. Sabi ko naman, Nag-i-stack ka ng dugo sa ref mo? Kadiri ka naman. Sumagot naman siya, Ayan ka na naman sa iyong pagiging mapanghusga. Tikman mo kaya para malaman mo. Kinuha ko ang pitsil na babasagin at inamoy. Bakit parang maasim ang amoy? Kasi nga po, hindi yan dugo. Tomato juice yan. Meron din diyang fresh milk. Yun na lang ang inumin mo. Noong tignan ko ang nakakahon na fresh milk, ay hindi pa iyon bukas. Kaya iyon na lang ang binuksan ko at ininom. Tara na CJ, nagugutom na ako.
Maraming enerhiya ang nabawa sa katawan ko dahil sa mga sugat kong iyon. Kaya kailangan kong kumain ng marami. Pagkatayo niya mula sa dresser, ay dumiretso na siya sa pintuan. Sumunod na rin ako at nagtungo kami sa parking lot. Nilisan na nga namin ang motel na kanyang tinutuluyan. Pagkarating malapit sa sementeryo ay ibinaba na ako ni Katerina. CJ, malamang kapag nagkita na kami ni Joaquin ay papaalisin ka na niya. Doon ka na dumiretso sa may unahan, sa may kanto roon na may puno ng talisay. Doon ko ito ipaparada. Hindi ko na lang din ilalak ang pinto para makapasok ka sa loob. Sabi ko naman, uuwi na ako agad pagkatapos niyong magkita ni Joaquin. Sumagot naman siya. Bakit? Sa tingin mo marami pang masasakyan pa pauwi sa inyo? Hintayin mo na lang ako. Hindi naman ako magtatagal. Tapos ihahatid na kita. Oo na, sige na. Sagot ko pa bago bumaba ng sasakyan niya. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa entrance ng sementeryo. Wala pang 5 minuto mula noong tumayo ako roon ay pumarada ang isang pick-up truck. Sakay sina Joaquin at 3 nitong mga barkada. Ano CJ? Nandyan na ba? Sabi ko naman, ewan ko, kararating ko pa lang din eh. Mga pare, samahan niyo muna ako doon sa loob. Wika pa ni Joaquin sa mga kasama niya. Tapos magkakasama na kaming naglakad papunta sa isang musoleo na sinasabi ni Katerina. Malayo pa lang ay nakita naming naroon na si Katerina nakaupo sa isang nicho. Napasabi naman si Joaquin ng, kakaiba rin ang trip ng babaeng ito Dito pa talaga naisipang makipag-date. Masyadong pa-mysterious effect. Kahit ano pang style mo babae ka, sa ibabaw ko pa rin ang kahantungan mo habang umungol. Wika pa nito at nagtawanan naman silang magtutropa. Ano, okay na tayo? Naihatid na kita kay Katerina Uuwi na ako. Sigurado namang hindi nyo ako kailangan dito. Depende na lang kung kailangan nyo pa ng taga-shoot. Sira ulo ka CJ. Sige na nga, umuwi ka na. Oh, heto pamasahe. Siguradong wala ka ng masasakyan jeep papauwi. Magpakyaw ka na lang ng tricycle. Wika pa noon, sabay abot ng 200. Tinanggap ko naman iyon at umalis na. Hindi pa nga ako nakakalabas ng sementeryo, ay dinig ko na ang eko ng mga sigaw ng grupo nila Joaquin. Mukhang nagsimula ng kumain si Katerina. Naisip ko nga kung dapat ba akong makonsensya na hinayaan ko sila Joaquin na mabiktima ni Katerina. Pero bandang huli ay naisip kong ayos lang iyon. Marami ang matutuwa kapag nawala ang grupo ni Joaquin sa eskwelahan namin at isa na rin ako roon na matutuwa. Hindi na ako uuwi na amoy kanal ang bag kasi inihulog nila Joaquin sa kanal iyon dahil wala akong maibigay na pera sa kanila kapag nangungutong sila. Pagkapasok ko sa sasakyan ni Katerina, ay ibinaba ko ang pagkakasandal ng upuan, iyong posisyong nakapahiga. Inaantok na rin kasi ako at nagugutom. Makalipas ang kalahating oras siguro, ay may naramdaman akong kumakatok sa bintana. Si Katerina pala iyon. Naglock kasi ako ng pintuan ng kotse. CJ, pakiabot muna ako dyan ng alcohol at wipes. Nasa may ilalim ng upuan mo. Wika niya pa. Agad ko naman iyong iniabot. Nakita kong nagpupuna siya ng bibig, mukha at mga braso. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na siya at agad pinaandar ang sasakyan. Pasensya ka na CJ ginabi ka na tuloy ng uwi. Hayaan mo, babawi na lang ako sa iyo sa susunod. Wika niya pa at mabilis na ang pinatakbo ang sasakyan. Wala na rin namang masyadong sasakyan noon sa daanan dahil sa gabi na nga. Dumaan muna siya sa isang tindahan ng litsong manok. Tapos sinabing, "Oh, para may pang-ulam ka. Sabihin mo sa tiya mo na may kaklase kang nagpaturo sa math. Tinuruan mo muna kasi naawa ka. Tapos binilan ka ng pang-ulam bilang kapalit." Sabi ko naman, "Hindi ka na dapat bumili. Wala naman akong hinihingi na kapalit, di ba?"
Oo nga, hindi naman yan kapalit dahil ang buhay ko ay hindi matatapatan ng isang pirasong litsyong manok lang. Kaya iyan ay bigay ko sa iyo dahil baka wala kang pang-ulam pagkarating mo. Sumagot naman ako noong malapit na kami. Dito mo na ako ibaba, huwag ka nang magpakita sa bahay. Ayun ang bahay ni Tia Karen no, yang may tindahan. Sige CJ, salamat uli ha. Kita na lang tayo sa Lunes. Okay, sige. Sagot ko pa. Dahan-dahan na akong naglakad papalapit sa tindahan ni Tia. Nakita kong nagliligpit na ito. Magandang gabi po, Tia. Oh, CJ, anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Nag-uoti din pala hanggang alas 10 ang mga guro sa pagtuturo? Medyo may inis na pagkakasabi ni Tia Karen. Tia, pasensya na po. Pahirap na kasi ng pahirap ang mga lesson namin ngayon. May kaklase akong nakiusap na magpaturo sa math. Naawa naman ako kaya tinulungan ko muna. Hanggang sa medyo maintindihan niya kaunti ang formula. Ito nga po, pinilan ako ng litsyong manok bilang pasasalamat. Hay naku CJ, sa susunod magpapaalam ka para hindi ako nag-aalala. Hindi pa rin nga ako naghahapunan dahil wala akong kapalitan sa pagbabantay ng tindahan. Si tiyo mo ay umalis. Sa susunod na linggo pa ang balik. Bumakasyon muna sa kanila. Sige po Tia, papasok na ako. Ipapainit ko muna pala ang kanin para makakain na tayo ng sabay. Wika ko pa at nagtuloy na ako sa pagpasok sa bahay. Matapos kong maipainit ang kanin ay lumabas ako ng bahay upang tawagin na si Tia Karen. Alam ko kasing nagsasara na siya noon ng tindahan noong pumasok ako. Bakit nakapagpainit na lang ako ng kanin ay hindi pa rin siya pumapasok ng bahay at may ilaw pa rin sa harapan ng tindahan sa labas. Noong naglalakad ako papunta sa may tindahan ay nakita kong may kakwentuhan si Tia. Tawa siya ng tawa at tila naaaliw sa pinag-uusapan noong kung sino mang kausap niya. Noong makapasok ako sa tindahan ay laking gulat ko noong makita si Katerina na kausap ni Tia. May hawak na bote ng soft drinks si Katerina habang maya-maya ay sumisipsip. Oh, CJ, magkakilala raw kayo nitong si Katerina. Kaklase mo raw siya. Hi CJ, wika pa ni Katerina. Sabi ko naman, opo Tia, pero hindi ko siya masyadong nakakausap dahil sa hulihan naman siya palagi nakaupo. Pinanlakihan ko ng mata si Katerina na parang sinasabi ko na bakit pa siya nagpakita kay Tia. Pero ngumiti lang ito ng matamis, sabay sabing, sige po Aling Karen, mauna na po ako. Mukhang magsasara na kayo ng tindahan eh. Oo Iha. Pero kung may oras ka sa susunod, ay pwede ka namang dumalaw dito at makipagkwentuhan sa akin. Oo, sige po. Gagawin ko yan minsan kapag hindi na ako busy. Bye CJ. Wika pa noon sa akin na tila nang aasar pa. Saka umalis. CJ, ikaw na magsara ng bintana ng tindahan mula sa labas. Wika pa ni Tia. Lumabas ako ng compound at inalis ang pagkakalawit ng pantakip ng bintana ng tindahan. Nakita kong naroon pa si Katerina, prenting nakaupo sa hood ng kanyang sasakyan habang nag-flying kiss sa akin. Sabi ko naman, ewan ko sa'yo. Bigla namang sumagot si Tia. Anong sabi mo CJ? Wala po Tia, wala po. Sabi ko, aray, sumabit kasi sa kanto yung kamay ko. Bilisan mo na pumasok na makapaghapunan na tayo. Nagugutom na ako. Wika pa ni Tia kaya pumasok na ako ng compound. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 4. Naway inyong nagustuhan at patuloy na umantabay sa mga kasunod. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsor na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar
at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentilizo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na sina Joby Taghap, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rosalie Colas, Noli Bobis, Rose Halandumon, Mary Jane Pelahio, Celsa Escartin, Eric Platero, Senya Hikum Luquias, Yam in Japan, Lito Bueno, Jesmar Ocampo, Lu Kira, Click and Collect Manila, Dean Ciudadano, Sarjane Katz Dorms, Burns A, at kay Ma'am Christine Olson. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Madalas na rin po tayong may upload doon. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating dalawang channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinapakinggan ang ating love story channel. Ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Sigurado namang marami pa doon ang hindi nyo pa napapakinggan, lalo na ang mga bago pa lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.